na. Parang alam ko na sasabihin mo, theft, slander. Ano palagay mo? Pareho. Nakikita ko ang daming... Pero, alam mo, ang sa akin, ang mas mabigat, yung mga asawa ninyo. Pinag-aawayan nyo yung manok, pinag-aawayan nyo yung panlinis ng toilet, pinag-aawayan mo yung halaman. Ang mabigat dyan, yung mga asawa nyo, may kasamang iba. Siguro, hindi ba may mistress na may inanakan, tapos mistress and all that. But hindi na lang yun ang pansinin ninyo. Kesa mag-away kayo tungkol sa ninakaw yung plant mo. Eh, yung ninakaw na asawa, wala kang reklamo? Hindi ba? Okay lang yun. Sige, nakawin niyo yung asawa ko. Huwag niyo nakawin yung manok ko. Pwede ba yun? So, ang ibig kong sabihin, dapat sa buhay natin, may prioridad tayo. Alagaan niyo ang mga asawa ninyo. Kundi, tatlo yan. Bullying, oral defamation, slander, at saka theft. Sabi nga ni Ate Corinne, an idle mind is a devil's workshop. Kanya nyo nagagawa yan, wala na kayong iniisip na tama. Kayo-kayo na lang nag-aaway. Dr. Love, totoo ba ang chismis na walang sikretong hindi nabubunyag? Lahat po ng sekreto nabubunyag yan. Miski paanong tago ang gawin mo. Short and sweet lang ito mga nanay. Aayon ako kay attorney na nakafocus kayo sa ibang ibang bagay na hindi mahalaga, no? Doon kayo nakafocus sa halaman, sa mga manok na bibigyan ng pangalan. Yung asawa niyo ang pinakamahalaga at ang inyong relasyon. Kapag ang asawa niyo nagsimula ng maghanap ng iba, may problema. Alam niyo, hindi lang sa amin nangyayari. Hindi lang kami ang problema ng mga lalaki. Minsan, tanggapin natin, may problema rin sa asawa. Pag masyadong madada, pag masyadong irresponsable, dumating na yung asawa na hindi man lang maikanaw ng kape at inuuna yung pag-aalaga ng manok. You know, ang priority ay nawawala, no? Dapat pagtuunan niyo ng pansin yung asawa ninyo para mailigtas niyo ang inyong pamilya sa pagkawasak, no? Yun lang ang aking ibabahagi sa inyo. Kaysa doon sa iba, mas mahalaga ang pamilya. Pagtuunan niyo ng pansin. Okay, thank you, Dr. Love. Doc Camille, niloko at sinaktan, pero priority pa rin nilang itago ang kalokohan ng kanilang mga asawa. Paano mo ipapaliwanag yun na, di ba parang parang distraction sa tunay na problema nila sa buhay? Na yung manok, yung, anong tawag doon? Pambomba. Bomba, halaman. Pero ang totoong problema nila ay mga asawa nila. Okay, unang-una tawag dito yung it is a kind of defense mechanism nila. Yung tinatawag na displacement. Dahil kasi ang ginagawa nila, imbis na bigyan ng pagkakataon na yung tungkol sa asawa nila ang magiging ipapakita, it's more of yung mga bagay-bagay katulad ng halaman, ng manok. Pero tatandaan po natin, kasi ano bang iniisip nyo dito? Masisira ba ang reputasyon nyo? Eh di ba ho, ang nasisira dito, yung reputasyon ng mga asawa nyo dahil sila yung nagkaroon ng mga kabit. So, dapat maintindihan natin na pagdating sa ganitong pagkakataon, ito yung dapat nyong ayusin, lalo pat mga kasal kayo. Dahil kasi siguro, kung bibigyan nyo ng tamang tsansa, yung inyong, sabihin na natin, pagsasama, iisipin nyo, kaya ba kayo magsasama ulit dahil kasi lang sa mga bata or dahil gusto nyo pa rin maiayos ang inyong pamilya? Kasi at may pagmamahal pa sa isa't isa. Kasi kung wala na hong pagmamahalan, ang hirap para sabihin nyo na ganun pa rin at na magsasama kayo ng walang pagmamahal, walang respeto, at hindi na rin kayo nagtitiwala sa isa't isa. So, tignan nyo maigi kung ano po ba talaga ang gusto nyong maiayos dito.